mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development.
University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkat. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. Hindi WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. At narito na nga po ika-18 na ng Agosto, Biyernes na po ngayong araw. Nako, thanks God, it is Friday. Kaya naman, samahan niyo po ako, ang inyong kabatsay ulat Lenny Ilaw, sa isang oras ng balitaan kasama
ang Bot State Ulat sa umaga. At kayo nga po ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan na Batangas State University Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Pamamahagi ng school supply sa mga mag-aaral ng Tanawan naging matagumpay. Programang Jobs and Business Fair 2023 inulunsad sa Quezon. Magkasintahan na timbog matapos sagasaan ang nagbabantay ng checkpoint sa Calaca City. Motorista patay matapos maaksidente sa Silang Cavite. At isang lolo rin ako patay matapos masagasaan sa Bacoor City, Cavite. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Pamamahagi ng school supply sa mga mag-aaral ng Tanawan naging matagumpay. Umabot na sa mahigit 5,000 na mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ng Tanawan ang nahandugan ng libreng school bags at school supplies mula kay Mayor Sonny Perez Collantes. Nakiisa sa nasabing pamamahagi ang mga guro at mga kawani ng Barangay Bagbag at Barangay Natastas. Bahagi ito ng pagpapakita ng suporta ng punong lungsod sa sektor ng edukasyon upang tulungan ang mga magulang sa pagbabawas ng gastusin sa kagamitan at pangangailangan ng kanilang mga anak. Samantala, programang Jobs and Business Fair 2023 inilunsad sa Quezon. Nakilahok ang mahigit 42 kumpanya sa Jobs and Business Fair nitong nakaraang araw bilang bahagi ng selebrasyon ng Niyog-Niyugan Festival 2023. Layo na nasabing programa na matulungan ang mga naghahanap ng trabaho kung saan mayroon itong 5,000 trabaho na nakalaan. Ayon kay Department of Labor and Employment Regional Director Attorney Roy Buenafe, ang pakikipag-ugnayan nila sa panlalawigang pamahalaan ng Quezon ay upang mabigyan ng hanap buhay ang mga residente. Dagdag pa ni Quezon Provincial Administrator Manny Botarto na isa ito sa prioridad ng programa ni Governor Helen Tan na makapaglikha pa ng maraming trabaho para sa mga mamamayan ng nasabing lugar. Samantala, nagbigay tulong rin si TESDA Regional Director Baron Jose Lagran na maturuan pa sa iba't ibang bahagi ng trabaho kasama ang tanggapan upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga tao. Ibang balita naman tayo, magkasintahan na timbog matapos sagasaan ang nagbabantay ng checkpoint sa Calaca City. Arestado ang isang binata habang nasa pangangalaga naman ng CSWDO ang menor de edad na kasintahan nito nang mahuli ng pulisya matapos sagasaan ng isang empleyado ng gobyerno na nagbabantay ng checkpoint sa National Highway ng Barangay Salong, Calaca City, Batangas nitong Huwebes. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Eduardo De Luna Balita, hepe ng Calaca CPS, bandang 6:30 ng hapon nang pahintuin ang magkasintahan ng kanilang police personnel kasamang isang representative mula sa LGU. Walang suot na helmet ang dalawa habang sakay sa motor na walang plaka at nasa harapan pa ng binata ang nobya nito habang siya ay nagmamaneho. Ngunit sa halip na huminto ay dire-diretso sa pagmamaneho ang dalawa hanggang sa mabangga ang nagbabantay na si Perlito Santos Jr. Natumba ang biktima at nagtamo ng mga galos at sugat dulot ng impact. Agara naman itong isinugod sa ospital habang nahabol naman ng mga otoridad ang magkasintahan at tuluyang inaresto. Kinilala ang suspect na si Alvin Villare Enriquez habang menor de edad nitong kasintahan ay itinago na lamang sa alias na Rica. Sa ngayon ay maharap ang suspect sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting to physical injury at RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code.
Manatiling nakatutok, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, motorista patay matapos maaksidente sa Silang, Cavite. Nasawi ang isang motorista matapos na madawit sa aksidenteng naganap sa tapat ng Save More Tartaria, Silang, Cavite. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na aksidente ang biktima habang dumadaan sa tapat ng Save More Tartaria sa naturang lungsod. Pasado alas 4 ng madaling araw habang sugatan naman ang isa pa nitong kasabayan. Sa ngayon ay patuloy pa rin nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya at inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi ng aksidente. Samantala, isang lolo patay matapos masagasaan sa Bacoor City, Cavite. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Melvin Dastas. Melvin, a bot state, ulat mo. Dead on arrival. Yan ang sinapit ng isang lolo sa Cavite matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa Bacoor City, Cavite. Madaling araw nitong linggo nang masagasaan ng biktima sa Evangelista Road, Barangay Talabang 1. Ayon sa mga pulis, itinaas ng biktima ang kamay para sa mga motorista, ngunit hindi ito naabutan ng motorsiklo at ito'y nabangga. Sumunod na bumangga ang isa pang motorsiklo sa kanya at sumalpok pa ang iba pang motorsiklo dahilan para ito'y masawi. Sa kasalukuyan, nakakulong naman ang dalawang motorista na humihingi na ng tawad sa pamilya ng biktima at hindi pa nagbibigay ng payag ang pamilya na nasawing lolo. Samantala, naharap naman ang mga suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Para sa Bot State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa.
Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At narito na nga ang ikalawang pasada ng mga balita. Lungsod ng Tanawan nakatanggap na ng karagdagang supply ng vaccines. Battle of the Band Youth Edition isinagawa sa Batangas City. Task Force Disiplina binuo sa Batangas City. Para sa ating sports balita, mga transgender women hindi pinayagan na makipagkompetensya ayon sa World's Top Chess Federation. At referee para sa gaganapin na FIBA World Cup sa bansa, naisapinal na 3 babae kasama sa unang beses sa kasaysayan ng torneo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, lungsod ng Tanawan nakatanggap na ng karagdagang supply ng vaccines. Para sa balitang iyan, narito si Katrina Honson. Katrina, Ibat State, ulat mo. Karagdagang supply ng pentavalent vaccines na tanggap na ng pamahalang lungsod ng Tanawan kahapon, August 17, 2023. Ang mga naturang bakuna mula sa pribadong kumpanya ng Family Vaccine at Specialty Clinics Incorporated ay isang PDF 5-in-1 vaccine na makakatulong mabigyan ng proteksyon ng mga batang Tanawenyo laban sa mga sakit tulad ng diphtheria, tetanus, pertussis at hepatitis B. Personal naman itong natanggap ni City Administrator Wilfredo Ablao kung kaya't labis ang pasasalamat ito sa donasyong bakuna. Dagdag pa niya na tiyak magagamit ang mga ito upang mapaigting ang pangangalaga sa kalusugan ng kanilang mga kababayan. Para sa Bat State Ulat, ako si Katrina Honson ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Katrina Honson. Samantala, Battle of the Band Youth Edition isinagawa sa Batangas City. Matagumpay na isagawa ang Battle of the Band Youth Edition na hatid ng tanggapan ng Sangguniang Kabataan SK Provincial Federation sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Pinangunahan ni Board Member Luis Valle ang naturang paligsahan, katuwang ang Provincial Assistance for Community Development Office, kung saan masigla at mahimig na nakipagtagisan ng talento sa musika ang mga kaluhok. Bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas ang naganap na himig indak at musika. Sa huli ay itinanghal na SK Youth Band Champion ang Catharsis Band ng Batangas City. First runner-up ang Melodia Band ng San Jose at Soging Band na nakamit naman ang titulo bilang second runner-up. Samantala, Task Force Disiplina binuo sa Batangas City. Para sa balitang yan, narito si Winchill Tandan. Winchill, Ibat State, ulat mo.
Bumuo ng task force disiplina ang pamahalaang lokal ng Batangas City upang mahigpit na maipatupad ang disiplina at mapangalagaan ang mga mamamayan ng lungsod sa kabila ng pagkakatanggal ng COVID-19 public health emergency sa bansa. Tungkulin ng naturang task force na magsagawa ng regular na pagpapatrol sa mga lansangan upang masiguro na sumusunod ang mga mamamayan sa mga batas trapiko at regulasyon. Sila rin ay tutulong sa pagpapatupad ng mga ordinansa tulad ng wastong pagtatapon ng basura, pagtawid sa tamang tawiran at pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar. Magsasagawa rin ang task force ng public awareness campaign tungkol sa disiplina at responsibilidad ng mga mamamayan. Inaatasan din sila na makipag-ugnayan sa Batangas City Police Station, government offices, community engagement groups at safety departments para sa anumang issue na maaaring kaharapin sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tandan. Samantala, narito naman ang ating sports balita. Sports balita. Mga transgender women hindi pinayagan na makipagkompetensya ayon sa World Top Chess Federation. Hindi nga pinayagan ng World Top Chess Federation ang mga transgender women na makipagkompetensya sa mga opisyal na kaganapan o palaro nito para sa mga biological women. Ito ay hanggang wala pang naisasagawang assessment ang mga opisyales ng federasyon para sa mga gender change. Ang desisyon ng Lausanne, Switzerland-based Federation FIDE ay inilathala noong Lunes at umani ng batikos mula sa mga advocacy groups at mga tago-suporta ng mga transgender women. Sinabi ng FIDE na ang pagbabago ng kasarian ay isang pagbabago na may malaking epekto sa katayuan ng isang manlalaro at eligibility ng tournament, kung kaya't maaari lamang itong maisakatuparan o payagan kung mayroong kaugnay na patunay ang pagbabagong nasabi. Samantala, referee para sa gaganapin na FIBA World Cup sa bansa na isapinal na. 3 babae kasama sa unang beses sa kasaysayan ng torneo. Para naman sa detalye ng balitang ito, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bat State, ulat mo. Sa kasaysayan ng FIBA World Cup, unang beses na mangyayari na may 3 babaeng referee na magiging bahagi nito. Kamakailan lamang, inihayag ng pamunuan ng FIBA ang mga pangalan ng mga referee at kasama sa listahan ng 3 babaeng referee na sina Amy Bonner, Blanca Burns at Jenna Renew. Kabuang 44 ang bilang ng mga referee na napili. Ayon sa impormasyon mula sa FIBA, ang average na edad ng mga referee ay nasa 40. May pinakabatang edad na nasa 31 at may pinakamatandang edad na nasa 51. Ang mga referee ay mula sa iba't ibang bansa tulad ng US, United Kingdom at China. Kasabay nito, mahigit sa 25 sa mga referee ay may dating karanasan sa FIBA at may iba rin na nakilahok sa Olympics. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon para sa babaeng referee sa larangan ng basketball na nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at pagsuporta sa kanilang talento at kakayahan. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, para naman po sa ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, magiging maulap ang kalangitan at malaki ang tsansa. O ngayong araw ng Biyernes, magiging maulap ang kalangitan at malaki ang tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan, habang ang nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Mainit lalo na sa tanghali, subalit makakaranas ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Sa bahagi naman ng Visayas, gayon din sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay aasahan ang maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan dala ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, asahan ang pulupulong
pag-ulan. Wala namang nakataas na gale warning kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda, subalit iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 6:16 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.76. Canadian dollar, 41.95. Singaporean dollar, 41.76. Saudi Riyal, 15.14. Euro, 61.78. Chinese Yuan, 7.77. At Japanese Yen, 39 centavos. At iyan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ang buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Huwag pong kalimutang i-like, i-follow, mag-subscribe sa ating YouTube, Facebook at TikTok account at DWBX 96.5. At magsasama-sama po ulit tayo sa Tuesday, Martes dahil walang pasok ng Lunes mula alas 8 muli hanggang alas 9 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bot State Ulat sa Umaga. Muli ako po ang naging kabalitaan, Lenny Ilaw. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Halika na, ika'y sumama
Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaanggap. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Pat Stadium, Araso, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ang campus radio station na magpapakilig, magpapaiyak, at magpapasaya sa inyong araw. Pusong ko to, the best of OPM love songs. Bida ang mga tugtugin na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a request? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, dito basta-basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University, Arasov, Cebu. Makisaya at makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Koto, Best of OPM Love Songs. Kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Koto, Best of OPM Love Songs. Paalam sa ating huling
pero ayoko sanang magmadali. Kay tamis, kay sarap, ngunit ito na ang huli. Kailangan na yata natin umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. At lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa'king huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw
Binag mong lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Nang dumating ka sa buhay ko, pinag mo lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita nang Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa.
Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba, gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maisip kong ba't pinagkaloob sa'kin ng Diyos ang isang katulad mo. Ako may makasalanan, ang aking gabay tungo sa di maputik na lansangan. Gusto ko man bumitaw, pag-asig laging ikaw. At kung ako'y maligaw, ang laging natatanaw ay ang iyong mga mata. Parang mga salamin, ang buhay ng aking bukas at tubas sa inumin. Kapag ako'y uhaw, ako lamang at ikaw. Pintig ng aking puso na parang gustong isigaw. Ang bawat letra na bumubuo ng iyong pangalan. Paalam at salitang kailan may di natin kailangan. At hindi ko hahayaan tayong dalawa'y magkawalay. Palagi ka may karamay, hawakan mong aking kamay, halika. Ako'y nagtataka sa aking nadarama. Nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin. Ang makumpleto ko ang love story. Ako'y nagtataka sa aking nadarama. Nang makita siya ay kumislap aking mata. Kahit ligaw tingin, sana ay iyong mapansin. Ang makumpleto ko ang love story ko. Kinumpleto mo ang love story ko. Pag sinabi ko, mahal kita. Siyempre mahal mo ako. Magkaibigan tayo eh. Di ba? Napapaisip sa gitna ng kaguluhan. Litong-lito
sa pulso ng nararamdaman. Di mawari kung ito'y isang panaginip. Tila ang puso ko'y naglalaro sa kalawakan. Sa liwanag ng araw, ika'y nariyan makatabit, sinisilayan ka. Di na alam, nagkukuluan tuwing kasama kita sa kininto. Ang tanawin sa lalim ng langit, ika'y kapiling ko. Sa pag-ihip ng hangin, kasabay ng awitin, ramdam ang palad mo. Sana'y dinggin ng dalangin ang aking hangaring, mahalin mo rin ako. Kulay kahel na langit na kitang gumuhit sa ganda ng mata mo.